Hello mga ka-Wonderham! Magbabasa ulit tayo ng mga comments ng mga ka-Wonderham na isa-shoutout natin. Kaboses ko na si Master Pogi. Oh, hindi! So sabi ni Yugen, dito puntahan ko. Dito puntahan ko kapag di ko magets lesson. Thanks po ate, pa-shoutout po. Shoutout sa'yo Yugen. And shoutout kay Rhea May Bersabe. Sabi niya, thanks po. Pa-shoutout na rin po. Kumusta kayo, Rhea May and Yugen? At magtungo na tayo sa lesson ni Ate Ham. Okay. Hello mga ka-Wonderham. Good morning. So, ang lesson natin ngayon ay addition and subtraction of rational algebraic expression. So, ang unang step ay dapat kukunin natin yung LCD. So, ano ba ang LCD ng X and Y? So, ito yung LCD niya, X and Y. So, paano natin gagawin yung first term na magkaroon ng X? So, ganito yung gagawin natin. 2y minus 1 over y. Multiply natin siya sa x over x. So, magiging x times 2y minus 1 over x, yx. So, multiply natin to, distributive. Magiging 2y, 2xy. Sorry. Pag multiply natin to x sa 2y, magiging 2xy. Tapos, multiply natin tong x sa negative 1, magiging negative x. Then, yx. So, ito pa lang yung first term. Paano naman natin gagawin yung second term na yx? So, multiply naman natin siya sa y. So, 2x minus y over x. Multiply natin siya sa y times y is equal to, so, magiging y times 2x minus 1 over yx. So, y times 2xy magiging 2xy. Y times negative 1, negative y. Tapos, kukopihin lang natin yx. So, ngayon, parehas na sila ng denominator. So, pwede na natin i-perform yung addition. So, ang mangyayari, 2xy minus x. So, ganito na mangyayari. Plus, 2xy minus y. Over yx. Pwede rin naman siyang xy. Okay, so, pag-a-add na natin yung like terms. So, ito yung like terms, ito yung like terms. So, 2xy plus 2xy equals 4xy. Negative x, wala siyang like terms, diba? Negative x, tapos negative y. Over xy. So, ganyan. So, 2xy plus 2xy equals 4xy minus xy. Wala siyang kasama doon kasi. Tapos, negative y din. So, tatry natin to. Meron ba tong gagawan ba natin siya or mapapactor ba natin siya? Diba? Hindi. Kasi wala naman silang common factor. So, eto na yung sagot natin. Okay. So, ito yung number 2 natin. 2x minus 1 over 2x squared plus 5x plus 3 plus 2 over 3x plus 3. So, ang gagawin muna natin, ipapactor muna natin tong dalawa para makikita natin kung meron ba silang common factor or wala. So, ano ang factor ng 2x squared plus 5x plus 3? Paano na nga ba mag-factor? I-multiply itong coefficient dito sa last term. So, 2 times 3 equals 6. Ano yung factor niya na mag-a-add sa 5? Diba? 2 and 3. So, ilalagay na natin 2x squared plus 2x plus 3x
plus 3. Then, group natin. So, ano bang factor ng first group? 2x. 2x squared divided by 2x, x. 2x divided by 2x, positive 1. Ano naman ang factor nitong second group? So, positive 3. So, 3x divided by 3, x. 3 divided by 3, positive 1. So, mayroon silang parehas na factor. So, kukopyahin lang natin x plus 1, then 2x plus 3. So, ito yung factor ng denominator ng una nating equation. Pa-factor naman natin ngayon yung 3x plus 3. So, 3 ang common factor nila, diba? 3x divided by 3, x. 3 divided by 3, positive 1. So, parehas lang to yan. Okay? So, since meron siyang x plus 1 dito, meron din x plus 1 dito. So, i-rewrite na natin. So, 2x minus 1 over x plus 1 times 2x plus 3 plus 2x times 3 times x plus 1. So, kung sabi natin, 'di ba, kung ano ang wala dito na meron dito, yun yung i-multiply natin. So, anong wala dito na meron dito? 'Di ba, 3? So, yun yung i-multiply natin sa 2x minus 1 over x plus 1 times 2x plus 3 times 3 over 3. So, multiply natin. So, magiging 3 times 2x minus 1 over x plus 1, then 2x plus 3, then times 3. So, ito pala yung first equation natin. Pangalawang equation, ano yung meron dito na wala dito? 'Di ba 2x plus 3? So, yun naman yung i-multiply natin. 2 over 3 times x plus 1 times 2x plus 3 over 2x plus 3. So, magiging 2 times 2x plus 3 over x plus 1 2x plus 3 times 3. So, ngayon, same na sila ng denominator. Pwede na natin silang pag-addin. So, paano natin pag-addin? So, ang gagawin natin, 3 times 2x minus 1 plus 2 times 2x plus 3. So, by distributive, diba? Kalimutan muna natin to. Iwan muna natin tong simplify lang muna natin. So, 6x tapos 3 times negative 1, negative 3 plus 2 times 2x, 4x, 2 times 3 plus 6. So, pag-addin natin yung like terms. So, ano yung like terms? 6 plus 4, 10x. Negative 3 plus 6, positive 3. Diba? So, over yung denominator natin. So, x plus 1 times 2x plus 3 times 3. So, yan ang ating final na sagot kasi hindi na natin masisimplify yung 10x plus 3. So, number 3 naman tayo. 2x minus 1 times x plus 3 minus x plus 1 or x minus 3. So, minus tsaka plus dito. So, magkaiba yon. So, anong gagawin natin? Kung anong wala dito, yun yung i-multiply natin. So, ano yung wala? Ito yun, diba? So, 2x minus 1 times x plus 3. Multiply natin siya sa x minus 3 over x minus 3. Okay, so ang gagawin natin, 2x minus 1 times x minus 3 over x plus 3 times x minus 3.
So, first equation pa lang yan. So, next equation, x plus 1 over x minus 3. So, ano naman yung i-multiply natin? X plus 3. So, ang magiging yan, magiging x plus 1 times x plus 3 over x plus 3 times x minus 3. So, pwede na natin pag-minusin to. Okay. So, ito yung first equation natin, ito yung second equation natin. Since parehas nga sila ng denominator, pwede na natin i-perform yung subtraction. So, i-rewrite natin dito. So, 2x minus 1 times x minus 3 minus, ito muna tayo, x plus 1 times x plus 3 over, kopyahin lang natin yung denominator na x plus 3 x minus 3. So, ngayon, gagawin natin i-distributive multiplication or the FOIL method. So, first, 2x times x equals 2x squared. Outer, 2x times negative 3 is negative 6x. Inner, negative 1 times x, negative 1x. Negative 1 times negative 3, positive 3. Okay. So, minus natin. Minus. Pero, multiply muna natin to. So, FOIL method ulit. X times x square. Outer, x times 3 plus 3x. 1 times x, positive 1x. 1 times positive 3, positive 3. So, mamaya na natin kopyahin yung ano ha. Simplify muna natin tong numerator. So, 2x square. So, ito yung like terms. So, negative x minus x equals 7x. 2x square minus 7x plus 3 minus x square. So, ano yung like terms dito? Ito yun, diba? So, x square plus 4x plus 3. So, ang gagawin natin, pagtapat-tapatin natin kasi medyo complicated to. Iwan lang muna natin yung denominator, ha? So, 2x square minus 7x plus 3 minus x square plus 4x plus 3. So, tricky kasi pag ano minus Kasi, babaliktad mo rin mo lahat ng sign, diba? So, 2x square minus x square is x square. Negative 7x minus, positive to 4x. So, magiging negative x minus 4x na lang siya. So, magiging 11x negative. Negative 3 minus, positive 3 minus positive 3. So, magiging 0. So, wag kayong malilito yun sa minus, ha. So, yan. So, ito ang ating numerator. So, ano yung denominator natin? Pwede ba natin siyang i-simplify? Pwede, diba? Kasi dalawa silang may x. So, x times x minus 11. So, yan yung numerator natin. So, x times x minus 11 over, wag natin kalimutan yung denominator. X plus 3, x minus 3. So, yan po ang ating sagot sa number 3. So, ito naman ang ating number 4. So, 3 over 2x square minus x minus 3 minus 2. Tapos, x square minus 5x minus 6. So, ang una natin gagawin, ipo-factor muna natin tong denominator. So, ano bang factor ng 2x square minus x minus 3? So, 2 times negative 3 equals negative 6. Ano yung multiply mo para ang equals niya ay negative 1. So, negative 3 times 2. Diba? So, negative 3 plus 2, negative 1. So, ang gagawin natin, 2
2x square plus 2x minus 3x minus 3. Diba? So, open and close parenthesis. Pag in-open and close parenthesis natin to, negative times negative magiging positive, which is hindi na siya equal dito. So, ang gagawin natin siyang positive. So, 2x square plus 2x. So, ano pa yung ano niyan? Ano yung kanyang factor? 2x. So, x plus 1. Diba, kuya? Minus 3 times x plus 1. So, ang factor natin, 2x minus 3 times x plus 1. So, dapat pag nasa RAE na kayo, kabisado nyo na yung factoring. Pag hindi, meron kaming video. So, ito yung denominator pa lang ng 1. Ipa-factor naman natin ngayon yung denominator ng equation 2. So, ano bang magiging ano yan? Negative 6. So, positive 1 tsaka negative 6. Diba, kuya? So, magiging x square minus 6 x plus x minus 6. So, ano bang factor niyan? Pag grouping natin, x tapos x minus 6. Diba? Ano naman ang factor ng x minus 6? Yan na ba yun? So, hindi pa. So, 1. Kasi 1 times x, parehas silang may 1. So, x minus 6. So, 1 times x is x pa rin. Tapos, 1 times negative 6, negative 6 pa rin. So, anong factor natin? X minus 6, tsaka x plus 1. Okay. So, ito yung factor natin sa second equation, yung denominator niya. So, i-rewrite na natin. So, sabi natin, ang given natin, 3 over, so, kukunin na natin yung pinactor natin na denominator, minus 3x plus x plus 1 minus 2 times x minus 6 tapos x plus 1. So, nung pinactor natin, makikita natin na ay parehas silang merong x plus 1. So, anong wala kay equation 1 na meron dito? Diba si x minus 6. So, yun yung i-multiply natin sa kanya. 3 times 2x minus 3 x plus 1. Multiply natin yung wala siya. So, x minus 6 over x minus 6. So, anong magiging kakalabasan ng equation 1? 3 times x minus 6 over, kokopyahin lang natin, 2x minus 3 times x plus 1 times natin siya sa x minus 6. Ano naman yung wala kay yung equation 2 na meron si equation 1? Diba 2x minus 3? So, 2 over x minus 6 times x plus 1. Multiply natin yung wala siya. So, 2x minus 3 over 2x minus 3. So, multiply natin 2 times 2x minus 3 over 2x minus 3 times x plus 1 times x minus 6. So, parehas na sila ng denominator. So, pwede na nating pag-addin tong numerator. Ay, subtractin tong numerator. So, i-rewrite lang natin to. So, nire-write lang natin. So, 3 times x minus 6 minus 2 times 2x minus 3 all over 2x minus 3 times x plus 1 times x minus 3. So, yung numerator muna, minus 6, sorry. So, yung numerator muna natin, i-distributive multiplication natin. So, 3 times x, 3x, 3 times negative 6, negative 18. Tapos, minus, pagtapatin natin kasi medyo tricky pag minus. 2x times 2, so, 4x. 2x times
negative 3. So, negative 6, di ba? So, minus yun, di ba? So, 3 minus 4x, negative x. Tapos, negative 18 minus negative 6. So, bali parang ganyan yan. So, negative 18 plus 6 yun. So, negative 12. So, ito yung magiging numerator natin. So, negative x minus 12 over 2x minus 3, x plus 1, and then x minus 6. So, since wala tayong makakancel dito, so, ito na yung ating final na sagot.